Sa wakas ay narating nila ang lugar na sinasabi ni Darian. Naabutan na nilang naghihintay na roon sa kanilang buong grupo. Sabik na nagyakap sina Pam at si Lynn. Kagaya niya ay mga galos lang din ang natamo nito mula sa pagkakahulog nila sa bangin. Katulad na napagkasunduan nila ni Darian, inilihim nila ang nangyari at nakita sa lodging camp. Idinahilan na lamang nito na nasabit ito sa isang matulis na sanga kaya nagkaroon ng sugat ang balikat nito. Nang makapagpalit ng damit at muling makapag-ayos ay nagkaroon uli ng confidence si Celine. Pakiramdam niya ay kaya na niyang harapin ang lahat, lalo nang napipintong paghiwalay nila ni Darian ng landas. Mula pa kaninang umalis sila sa kuweba hanggang magkita-kita sila ng grupo ay hindi pa sila nag-uusap. Kanina pinilit lamang niyang ngumiti nang biruin at tuksuhin sila ng mga kasama. Dahil sa pagsusulo nila ng binata, hindi niya alam kung may balak pa itong kausapin siya. Ipinaabot lang nito ang mga damit niya na naiwan sa backpack nito kanina. Siya man, ganun din ang ginawa. Ipinasauli rin niya ang damit na hiniram dito. Maya-maya lang sasakay na sila sa bus na maghahatid sa kanila pauwi. Dapat masaya siya dahil dumating na rin ang oras na pinakahihintay niya. Ang makauwi at makalayo sa presence ni Darian. Ngunit sa halip, puno ng kahungkagan ang puso niya sa isiping maaaring ito na ang huling pagkakataong makikita niya ang lalaking akala niya ituturing na niyang kaaway habang buhay. Her enemy who became her hero. The hero who did not need her for a heroine. But then again, it was all for the best. Hindi rito sa Davao ang mundo niya kundi sa Manila. At kapag nakabalik na siya ron, pipilitin niyang kalimutan ang lahat ng masasama, pati na magagandang nangyari sa kanya sa adventure na ito, lalo na ang mga tungkol kay Darian. Sa Manila, muli niyang haharapin at ipagpapatuloy ang buhay niya. Are you ready? Halika na. Kakausapin pa daw tayo ni na Darian bago tayo umalis. Sabay na nagtungo sila kung saan naghihintay na rin ang mga kasama nila. Si Matt ang nagsalita at nagpasalamat sa kanilang lahat. Nang mapatingin sa Celine sa walang kibong si Darian, natagpuan niyang sa kanya rin nakatutok ang mga mata nito. Pinilit niyang mag-iwas ang tingin. She smiled and held her head up. Ngunit ito ay nanatiling seryoso. At katulad nga ng dati, hindi mabasa kung anong nasa isip. Pagkatapos magsalita ni Matt, lumapit ito at isa-isang kinamayan ang mga sumali sa trip. Ganon din ang ginawa ni Darian. I hope na hindi ito ang huling pagkikita natin. Hindi ka sana nadala na piliin uli ang company namin kung sakaling gusto mo uling sumabak sa isang adventure trip. Sure, hayaan mo kapag nagkaroon uli ako ng time. O paano, good luck na lang at God bless. Salamat ulit. Paalam nito. Same here. Nang si Darian na ang kaharap, huminga ng malalim ang dalaga at pilit nagpakatatag. Ang akala niya kakamayan lang siya nito, ngunit laking gulat niya nang yakapin siya nito at gawaran ng isang halik sa pisngi. Maraming salamat ulit sa pag-aalaga mo sa akin na nagkasakit ako. Mas marami akong dapat na ipagpasalamat sa iyo. You saved my life more than once. I can never repay that. Parang may bikig ang lalamunang balik niya. Napakagat-labing pinigil niyang huwag umalpas ang nagbabantang luha. I'm not asking for any repayment. Well, just keep yourself safe, okay? Hinawakan pa nito ang isang kamay niya at pinisil yun. Nang tumango siya ay tumalikod na to. Uy! Ano yung nakita ko ha? Nanunokso ang ngiti ni Pam nang lapitan siya. Mukhang sobrang intimate ng pagpapaalam niyo ni Papa Darian ha? Ikwento mo naman sa akin kung ano nangyari nung kayong dalawa na lang magkasama. Please, Pam. I'm sorry, wala ako sa kondisyong magkwento. Pagod na ako. I'm sure ikaw rin. Tara na, sumakay na tayo sa bus para makapag-relax muna tayo. I can't wait to be home. Pag-iwas niya, na nagpatiuna ng lumakad patungo sa naghihintay na bus. Ngunit sa huling pagkakataon, hindi niya napigilan ng sariling sulyapan ang kinaroroonan ni Darian. Goodbye, Darian. Sana maging masaya ka. Sa isip na lamang nasabi niya. Malalim ang buntong hiningang pinakawala ni Darian nang mawala sa paningin ang papalayong tourist bus na sinusundan niya ng tingin. He should be happy and satisfied na maski papano'y natapos din ng matagumpay ang adventure trip na sinagawa nila, kahit pa nga may mga aberyang nangyari. At dapat matuwa siya dahil sa wakas, nagkahiwalay na ang landas nila ng babaeng nagpapagulo ng isip at damdamin niya.
At least, his life would be back to normal now. Pero sa halip, malaking panghinayang ang nararamdaman niya. Parang hindi niya kayang tanggapin ang possibility na maaaring hindi na sila muling magkita ni Celine. Ang babaeng gusto niyang panatilihing yakap sa kanyang mga bisig. At masigurong ligtas ito palagi. But she did not need his protection now. She made it very obvious that she could not wait to get away from here. Halatang sabik na itong umuwi, pabalik ng Manila, kung saan ito maligaya. At dapat ganun din ang gawin niya, ang kalimutan ang lahat ng tungkol dito, at ituon ang isip sa mas mahalagang bagay. Pero bakit ngayon pa lang parang namimiss niya ito ng sobra-sobra? Pakiramdam niya, parang may kulang sa kanyang buhay. Bakit parang hindi ganun kadali maisantabi ang bagay na yun? Lalo na ang alaala ng pag-aasikaso at pag-aalaga nito sa kanya nung nagkasakit siya. Tama, kapwa sila may utang na loob sa isa't isa pero higit pa rin ang dahilan ni Darian kung bakit siya nagkakaganon. Mapait ang ngiting napailing siya. Mukhang kahit gaano pa niya gustong takasan ang katotohanan, huli na. Something irrevocable happened to him and his life would never be the same again. Sobrang saya ko, Celine. I almost can't believe it. In about 7 months' time, magiging mami na ako. Nagniningning ng mga mata at puno ng excitement ang tinig na yon ni Rika. At ako naman, magiging auntie na. Natutuwa ring sabi ni Celine. Magkaharap na nag-uusap ang kambal sa isang Italian restaurant na nasa loob ng isang mall, kung saan katatapos lang nilang mag-shopping. Habang pinagmamasdan niya ang kakambal, talagang natutuwa siya sa nakikitang glow at kaligayahan sa mukha nito. At lalo pang magiging kompleto ang kaligayahan nito at ng asawa dahil magiging magulang na mga ito. 2 months pregnant na si Rika. Ngayon, ay rito na rin sa Maynila mamamalagi ang kakambal niya at lingguhan na lang uuwi sa Davao upang i-check ang negosyo nila ron. I'm really happy for you and Dave. I'm sure na magiging good parents kayo sa mga magiging anak niyo. Tapat sa loob na sabi niya. Are you really happy? I mean, sabi nito nang makita ang pagtataka sa mukha niya sa unang tanong nito. I know a truly happy person when I see one, and you're not it. What are you saying? What gave you the idea na hindi ako masaya? Come on, Celine, I'm your twin, remember? Pwede mong madaya ang ibang tao pero hindi ako. Kahit si Dave, napapansin na rin ang pagbabago mo. Hindi na raw ikaw ang dating sekretarya niya na palangiti at palabiro. Lagi ka na lang daw matamlay at madalas, wala ka sa konsentrasyon sa trabaho mo. He's worried about you, kaya pinakausapan niya akong kausapin kay. What happened, Celine? May problema ka ba? Concern na hinawakan nito ang isang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. You and Dave are imagining things. Wala akong problema, okay? Do I have to smile and be bubbly all the time? Why? You make it sound as if I'm a clown or something? Bahawang-tawang napailing-iling siya. Napabuntong hininga at humalikip-kip si Celine. Hindi to kumbinsido. Base na rin sa ekspresyon ng mukha nito. If I didn't know you better, sasabihin ko may kinalaman sa pag-ibig ang pinagkakaganyan mo. Ganyan na ganyan din kasi ako nung pinipilit kong kalimutan si Dave eh. Pero kilala kita, kahit kailan hindi kita nakitang ganyan kamiserable. Kapag nakikipag-break ka sa mga naging boyfriend mo nun. And please, stop pretending na masaya ka. Because it's your own eyes that were giving you away. Oo, ngumingiti ka, tumatawa, pero hindi yun ang nasa mga mata mo. It's like, you lost the enthusiasm for everything eh. Nagkaganyan ka lang mula nang bumalik ka sa pagbabakasyon mo sa Davao. Did something happen there na hindi ko alam? Sa sinabing ni nakakambal, napayo kong nag-iwas ang tingin sa Celine dito. Hindi niya alam na sobra palang obvious ang pagiging malungkot niya. Pero paano niya ba sasabihin sa kapatid na kaya siya nagkakaganito dahil sobrang namimiss siya ng Davao? Ang lugar na lagi niyang iniiwan ngunit ngayon gustong balik-balikan dahil this time, naiiwan na rin niya ang puso niya ron. Mukhang wala nang saysay na patuloy pa niyang dayain at itatwa sa sariling katotohanan. Sa kabila ng pagnanais niyang isalba ang puso na huwag mahulog kay Darian, nanaig pa rin ang damdamin niya kaysa sa kanyang utak. Hindi umiepekto sa kanyang kasabihang out of sight, out of mind. Dahil kahit 2 buwan nang nakalipas, mula nung maghiwalay sila ng landas, matapos ang adventure trip na yon, nanatiling okupado nito ang puso't isipan niya. At kahit anong pilit niya na magpakasaya,
Puno pa rin ng kalungkutan at pananabik ang kanyang puso. Her twin was right on target. Katulad nito noon, naranasan din niya ngayon ang hirap at sakit. Kung paano kalimutan ang isang lost love. Ang kaiba nila, mahal din si Rika ng lalaking kinalilimutan nito. Samantalang si Darian, walang pagtingin at pagpapahalaga. Kaya hindi niya magawang ipagtapat sa kapatid ang tunay na dahilan ng pinagdaramdam niya. This time, nahihiya siyang malaman ito ang malaking kalokohan niya. Tama ito. Dati napakadali niya makarecover kapag nakikipaghiwalay sa mga naging karelasyon niya noon. Pero ngayon, mas nasasaktan siya sa lalaking hindi naman naging kanya. Muli siyang pinaglaruan ng tadhana dahil ngayon, sa unang pagkakataon, totoong nagmamahal na siya sa lalaking kailanman hindi iibig sa kanya. Napabuntong hininga muling nag-angat ng tingin si Celine at pilit na pinapasiglang kilos. Look, Rika, I know you mean well and I thank you for your concern. But please, maniwala ka. I'm fine, really. Stop worrying about me, okay? Pakisabi na rin kay Dave na pasensya na siya. I'll try to be the best and most competent secretary. But hey, nobody's perfect naman, di ba? At pwede ba? Ang sayo na pinag-uusapan natin kanina kaya wag tayong magpakasenti ba? Hindi niya alam kung napaniwala niyang kakambal. Ilang saglit na tinitigan siya nito na tila ba iniisip ang ekspresyon niya, pinagmamasdan, bago nagkibit-balikat at nagbukas ng bagong topic. Hanggang sa magkayayaan na silang umuwi, hindi na ito nag-usisa pa tungkol sa iniwasan niyang paksa. Abala sa pagtatrabaho sa harap ng computer si Celine nang tumunog ang cellphone na nasa mesa. Wala sa loob na sinagot niya yon. Hello, Celine. Malalim ang timbre ng boses na yun sa kabilang linya. Nahugot niya ang kanyang paghinga at napahigpit ang kapit niya sa hawak na receiver nang marinig ang pamilyar na tinig na yon ng lalaking hindi niya malimot-limutan. Hello, Darian? Halos magpabingi sa kanyang malakas sa pagtibok ng kanyang puso. Mabuti naman at natatandaan mo pa ako. How are you, Celine? Of course, I'm fine. Ikaw, kumusta ka na? Yung sugat mo, kumusta na rin? And paano mo nga pala nalaman kung saan mo ako makakontak? Narinig niya ang pagtawa ng binata sa kabilang linya at naghahatid yun ng nakakakiliting sensasyon sa pandama niya. She knew she sounded thrilled, but it didn't matter. She was really glad to hear from him again. I'm doing fine at magaling na rin ang sugat ko. Mababaw lang naman yun. At dun sa isa mo pang tanong, well, I have my resources. Isa pa, listed naman sa Directory and Global Imports, kaya hindi ako nahirapang makontak ha. Actually, nandito ako ngayon sa Manila. I attended a conference and I also want to see you. Libre ka ba mamayang gabi? Can I invite you out to dinner? May maganda kasi ako ibabalita sa'yo. Yes and yes. Gusto niyang isigaw ang sagot na yun sa binata. Pakiramdam niya na nanaginip siya at hindi totoong nandito ito ngayon sa Maynila. At iniimbitahan pa siyang kumain sa labas. Ngunit may mas magandang idea siyang naisip. Gusto niyang maging espesyal ang pagkikita nilang muli. Yung silang dalawa lang at wala ang distraction ng mga ibang tao sa paligid. Sure, gusto ko yatong marinig ang magandang balita mo. But I got an idea. Instead of going out, I want to invite you to my house. Ipagluluto kita at doon na lang tayo mag-usap. Deal? Puno ng excitement ang dibdib niya. Really? You'll cook for me? Wow, I feel so honored. It's more than I expected. Okay, give me your address and I will be there at exactly 8 o'clock tonight. Nang maibigay ni Celine ang address ay nagpaalam ng binata. Kahit wala nang kausap, parang baliw na nakangiti pa rin siya sa kawalan. Kung hindi pa niya narinig ang pagtikim ni Dave, hindi pa mababalik ang malin niya sa paligid. I'm sorry, may sinasabi ka ba? May kailangan ka ba? No, it's okay. I'm just going out for a while. Ilang saglit na tinitigan siya ng bahaw habang nakangiti ito. I'm glad to see you that you're back to your old self. You look positively glowing and cheerful just now. Sino ba yung kausap mo at mukhang excited ka? Curious sa tanong nito. Just a friend. Is it okay kung hindi ako mag-overtime mamaya? May bisita kasi ako at... No problem. You can go at 5 o'clock. I'll go now. I'll be back after lunch. Nang mapag-isa muling nahulog sa pag-iisip ang dalaga.
Ngayon niya naalala na hindi nga pala siya marunong magluto. Gusto man niyang tawagan si Rika para magpatulong, hindi rin niya gustong mag-usisa pa ito. Bahala na. May recipe book naman siya sa bahay anyway. Celine stood in the middle of her kitchen and closed her eyes. Mag-aalas 7:30 na at maya-maya lang darating na si Darian, pero hindi pa siya nakahanda. Paano ba niya naisip na makakaya niyang magluto ng isang masarap na potahe? Gayong ang alam lang niyang gawin, maglaga ng itlog at magpakulo ng tubig. Kahit noon pa man hindi niya kinahiligan na magluto. At dahil nag-iisa, madalas na mga ready to eat at mga lutong ulam ang binibilit kinakain niya. Ngayon siya nagsisisi kung bakit naimbitahan pa niya si Darian at nagyabang na ipagluluto pa ito. Nang muli siyang magmulat at pagmasdan, ang sa tuwina ay malinis at halos hindi nagagamit na kusina niya, parang gusto niyang umiyak. The room was a disaster. Every pan she owned was filled with the abandoned effort after another. Amoy na amoy pa rin niya ang nasunog na gravy na ginawa niya. Habang binabasa niya kanina sa recipe book, ang roast ay parang napakadali lang nun gawin. A little salt, a dash of pepper, a rub with garlic, then place it in the oven. Ngunit pakiramdam niya, mali pa rin siyang nagawa. Dahil makunat hiwain ang karneng inislice niya kanina. Palpak din ang sauce na ginawa niya para ron. At sa halip na kanin, mashed potato ang ginawa niya na kung titingnan parang wallpaper paste sa halip na pagkain. Ultimang asparagus soup na madaling lutuin na overcook pa niya. The one bright spot was dessert. Bumili siya ng paborito niyang strawberry tart nang mag-grocery siya kanina. At kahit paano maganda at elegante. Ang lahat ng pagkakais niya sa kanyang lamesa. Inilabas niya at inihanda ron ng mga espesyal na pinggan, kutsara at wine glasses niya. Nang muli niyang tingnan ng oras, napaungol na nagmamadaling tinanggal niya ang suot na apron. Patakbong tinungo niya ang kanyang silid at mabilis na nag-shower. Isang simple ngunit eleganteng itim na vestida ang sinuot niya. Spaghetti strap yun na humahakap sa magandang hubog ng kanyang katawan. Umaabot lamang yun sa itaas ng kanyang mga tuhod. Katatapos lamang niya maglagay ng make-up at nag-spray lamang siya ng pabango nang marinig niya ang pagtunog ng kanyang doorbell. Sunod-sunod ang pagtahit ng dibdib at nangangatog ang mga tuhod na lumabas siya ng silid. Huminga muna siya ng malalim bago binuksan yon. Dahil mababa lamang ang kanyang gate, kitang-kita na niya ron ang dumating na si Darian. Habang naglalakad siya patungo rito, pinilit niyang umakto ng kasyual. Kahit na ang totoo, gusto na niyang tumakbo patungo sa binata at yakapin ito. Nais kasi niyang masiguro na talagang naroon ang lalaking lagi niyang naaalala. Hi, you look very lovely. More lovelier than I remember. Tipid ang ngiting pagbati nito nang pagbukas niya ng gate. Kitang-kita ang paghanga sa mga mata nito habang pinagmamasdan siya at pinupuri. Thank you. Come on, let's get inside. Natuwa siya ng purihin nito ang bahay niya. Talagang ipinagmamalaki niya ang apartment na pinagpundaran niya ng magagandang kasangkapan. Nagdala nga pala ako nito. Ipinakita sa kanya ng lalaking isang bote ng red wine. Wow, tamang-tama to para sa food na inihanda ko. Please, have a seat and make yourself at home. Ihanda ko lang ang mga pagkain. Itinago niya ang pagniwi nang maaalala ang mga palpak na pagkain inihanda niya. Gusto sana niya maging espesyal ang lahat para rito. Pero siguradong mapapahiya siya ng husto sa oras na matikman nito ang mga niluto niya. Wow! Mukhang pinaghirapan mo talaga ang dinner natin. Everything looks delicious. Lalo tuloy akong ginutom. Her heart sank. Pinilit niya maging kalmado ang kilos at ekspresyon ng muka habang nagsasali ng alak sa mga kupitan nila. Nang makaupo na rin siya, nagsimula na maglagay ng pagkain sa pinggan nito si Darian. He helped himself to a generous portion of sliced roast and mashed potato. Nilagyan nito ng sauce ang roast at gravy naman sa mashed potato. Habang siya, konti lamang ang mga pagkain nilagay sa pinggan niya. Kinakabahang sumimsim siya ng alak nang umpisang hiwain ng binata ang roast sa pinggan nito at isubo yun. He winked at her and chewed. Pakiramdam niya matagal na sandali ang lumipas bago ito lumunok. Kitang-kita pa niya ang umbok na namuo sa lalamunan nito. I hope the roast is not too tough. Napakagatlabing sabi niya. Not a bit.
Ngunit hindi nakaligtas sa pansin niya ang halos pag-ubos nito sa nakahandang tubig sa tabi ng pinggan nito. Walang ganang sumubo siya ng mashed potato, the potato stuck at the roof of her mouth, and the burnt taste of gravy, which she had tried to cover with powdered garlic, was so awful. It brought tears to her eyes. Stop! Awat niya kay Darian nang makitang susubo ito ng mashed potato. Don't eat that! Napatay yung kinuha niya ang pinggan nito na tila ba may laso na kakainin nito. Gulat na napatitig ito sa kanya. Celine, why? What's wrong? Hindi mo kailangang piliting kainin ng mga walang kwentang pagkain na to. Nakakahiya talaga sa'yo. Hindi naman kasi ako talaga marunong magluto eh. Nagpaka-TH lang ako. I'm so sorry. Hey, hindi mo naman kailangan mahiya o humingi ng sorry. At mas lalong hindi ka dapat umiyak. Hinawakan nito ang kanyang mukha at masuyong pinahid ang basang pisngi niya. Okay, it might not be the best food I've ever eaten, pero para sa akin, ito pa rin ang pinaka-espesyal. Believe me. I would have eaten every bit then, complimented you for your efforts. And died in the process? Nahihiya pa rin dagdag niya. Gusto ko lang kasing ma-impress ka, pero siguro mas lalo lang bumaba ang tingin mo sa akin. Baka dumagdag pa sa listahan mo ng mga bad qualities kong hindi marunong sa gawaing bahay. I'm sorry if I gave you the impression that I have a low opinion of you. Pero ang lahat ng mga sinabi ko sa iyo nun, ginamit ko lang na pantakip. Dahil hindi ko gustong aminin ang tunay kong nararamdaman para sa iyo. And I want you to know that I feel doubly honored. You were willing to put yourself through this on my behalf. Not every woman would have gone to all this trouble. Now, my question is, why do you want to impress me? Tanong nito sa mahina at seryosong tingin. Well, ito lang kasi yung paraan na naisip ko para kahit papano makabayad ako sa utang na loob ko sa'yo. Nagdilim ang ekspresyon ng muka na hinawakan nito ang mga braso niya at bahagya siyang niyugyug. Listen to me, okay? I don't need your gratitude. Pero sige, kung gusto mong tumanaw ng utang na loob, well, I think you owe me this. Bago pa siya makakilos, kinabig na siya nito payakap at buong kasabikang inangkin ng mga labi niya. Napapikit na kumapit siya sa dibdib nito. Walang pag-aalilangang tinugon niya ang maiinit nitong halik. I miss you so much, Celine. I try to forget you. But you've stuck in my system like a glue. Sambit nito sa pagitan ng pagdampi ng mainit na halik. Darian, nanginginig ang tinig na bulong niya. Kapwa malamlam ang mga mata na ilang saglit na nagkatitigan sila bago muling nagtagpo ang kanilang mga labi. I can't wait any longer, sweetheart. I got to have you now. I want you so much. Tila nagsusumamong sabi nito. Pinangko siya nito at mabilis ang hakbang na dinala siya sa sala at maingat na ibinaba sa mahabang couch na naroroon. Unti-unti niyang iminulat ang namimigat na talukap at tila nahihipnotismong tumitig dito. Walang pagtutol. Hinayaan niya ang dapat mangyari. You're so beautiful. Napasingap siya. Nang tuluyang papag-isahin nito ang kanilang mga katawan, ay nakaramdam siya ng kaligayahan. At maya-maya, lugmok na bumagsak ang mga katawan nila sa kinahihigaan. Nang humupa ang init at kapwa bumalik na sa normal ang tibok ng mga puso nila, unti-unti na rin bumalik ang kamalayan ni Celine sa paligid at sa hinayaan niyang mangyari. Napapikit ng mariin niyang nakagat ang pang-ibabang labi. Wala siyang anumang pagsisisi na ipinagkaloob niyang sarili kay Darian dahil mahal niya to. Ang hindi niya kayang makita ay ang pagtatawa nito dahil ngayon lubos nang napatunayan nito na isang nga siyang mababang klase ng babae. Ang uri na madaling makuha. Celine, are you alright? Nag-aalalang tanong ng binata. Napasinghot na bumangon na rin siya at mabilis na dinampot ang mga nagkalat na damit. Hindi niya namamalayang umiiyak na pala siya. Tumalikod na dali-dali niyang isinuot muli ang mga damit. I think you better leave. Do you think I can leave you just like that? After what happened between us? Galit ang tonong tanong nito. Tiniyo muna ng dalaga ang mga pisnging nabasa ng luha at huminga ng malalim bago muling humarap dito. Don't worry, hindi ako maghahabol ng kahit ano sa'yo.
We're two consenting adults at wala akong inaasahan na anuman mula sa'yo dahil lang may nangyari sa ating dalawa. Celine, it's not what I meant. And you know it. Hindi ko magagawang iwan ka. Lalo na napatunayan kung may damdamin ka rin pala para sa akin. You love me just as much as I love you. Tulalang napatitig siya rito. Hindi niya mapaniwala ng mga sinabi nito. Naiiling-iling na nagbaba siya ng tingin. No, don't try to deny it. Alam ko mahal mo rin ako. Hindi ako naniniwalang walang halaga sa'yo nangyari sa atin. I won't buy your liberated act. Not anymore. I know you well enough now to know that you couldn't possibly give yourself to someone so freely and so openly without any deep feelings involved. At kung ikaw walang inaasahan sa nangyari sa atin, ako meron. Malaki. It's the most wonderful thing I've ever experienced. It's the fulfillment of my dreams. At umaasa akong pareho sana tayo ng nararamdaman. Puno ng emosyon ang tinig ni Darian. Napapikit siya. She felt herself weakening at his seductive words. She wanted to believe him, pero... No, you couldn't possibly love me. You showed me how little I meant to you, noon at ngayon. Lagi kong nakikita sa mga mata mo ang disgust para sa akin. Celine, it wasn't all like that. Pinilit kong ilayo ang loob ko sa'yo because I was trying to convince myself na hindi ikaw ang ideal woman ko. Pero dinadaya ko lang kasing sarili ko eh. Because the very thing that I thought I didn't like you about was what got me fall in love with you. At noon kaya hindi kita gusto para kay Matt was because I wanted you for myself. Talaga nagsiselos ako noon tuwing nakikita ko kayo magkasama. Hindi ko gustong insultuhin ka noon sa trip natin. Kaya lang, I was so blinded by jealousy nang makita ko masaya kayo nag-uusap ng kapatid ko. I felt like the biggest fool nung hayaan kitang umalis sa Davao nang hindi nasasabi sa iyo ang katotohanan. Yung totoong nararamdaman ko para sa iyo. Kaya ngayon, hindi ko nasasayangin ang pagkakataong to at hayaang mawala ka pa sa akin. Lalo't alam ko may pagtingin ka sa akin. At tama ako, hindi ba, Celine? Tell me, this is not a one-sided thing. Mahal mo rin ako, hindi ba? Naiiyak sa kaligayahang tumango siya at nanginginig na iniyakap niya ng mahigpit ang mga braso sa baywang nito. Yes, I love you too, Darian. Pakiramdam niya nasa paraiso siya at isang malaking milagro ang nangyayari sa kanya ngayon. Could you look at me in the eye and say that again, please? Ang sabi ko, mahal din kita. Hindi lang mahal. Mahal na mahal. Now, are you satisfied? Seryosong sabi niya. Bumanda ang labis na kaligayahan sa mukha nito. No, that's more like it. Muling nagtagpo ang mga labi nila sa isang matamis at malalim na halik. Nagtagal ang mainit na sandaling yun bago unti-unting naghiwalay ang mga labi nila. You know what? Much as I'm hungry for more of your kisses, nagrereklamo na rin ang tiyan ko. Oh nga pala, nakalimutan na natin ang dinner. Pero hindi natin kailangan pagtiyagaan ang kainin ng mga palpak na luto ko. Okay na ba sa'yo ang ham and cheese sandwich? Marami rin akong cup noodles dyan. Sounds good. Sabi nito na inakbayan ng nobya at iginaya siya patungo sa kusina. Darian, mahinang tawag na Celine sa pangalan ng binata. Iniangat niya ang ulo mula sa pagkakahilig sa dibdib nito. Magkatabi silang nakahiga sa kama niya. Katatapos lamang nilang pagsaluhan ng isang mainit na sandali kung saan muli nilang ipinadama ang pagmamahal sa isa't isa. Nang tumawag ka sa akin kanina sa opisina, sinabi mong may good news ka, di ba? Ano ba yon? Bakit? Hindi pa ba good news para sa iyong malamang I love you more than life itself? Pabirong kinurot niya ito sa tagiliran. Tumawa naman ito. Seriously, ang magandang balitang sinasabi ko tungkol dun sa nangyari sa atin sa lodging camp. It's all over the local news ngayon sa Davao. Totoo palang hinala ako na isang religious cult ang may kagagawan sa lahat ng mga nakita natin. Ang kapamilya na rin mismo ng isa sa mga biktima na kasapi rin nila ang nagsumbong sa mga otoridad ng lahat ng mga katiwalayang nangyayari sa samahan nila. Nagbabalak na palang kumala sa mga tinapos nilang buhay. Ngayon, nahuli na ang leader nila at nabuwag na rin ang samahan, kaya nabigyan na rin ng hustisya ang mga kawawang biktima. I'm so glad to hear that.
Sa tuwing maaalala ko ang nangyari sa atin doon, nangingilabot pa rin ako eh. But you know what? I also treasure those times. Dahil noong mga panahong yun, nagkalapit tayo ng gusto. Kaya kahit nakakatakot, may maganda ring alaala sa akin ng gabing yun. Itinaas nito ang kanyang mukha at tinitigan siya. From now on, hindi mo na kailangan matakot. Because you got me now to take care of you. Ngayon pa lang, I'll make a vow to you that I'll always be at your side to protect you. I shall love you till the end of time. Kahit hindi ako marunong magluto. You know how to make me laugh and smile. At yun ang mas mahalaga. Darian, hindi pa rin ako makapaniwalang nangyayari to. Kiramdam ko nalalaginip lang ako eh. At maya-maya lang magigising ako. At matatagpo ang wala ka pala sa piling ko. Ay, sweetheart. Let me show you again how real this is. Napangiti si Celine at buong pagpapaubayang tinugon ng mga halik at yakap ng lalaking kanyang minamahal. At sa dulo ng lahat, natutunan niyang ang pag-ibig ay hindi palaging malakas ang dating, hindi laging puno ng fireworks at mga pangakong isinisigaw sa ulan. Minsan ito'y dumarating sa katahimikan, sa simpleng pagkakaintindihan, sa matahimik na pagtanggap, sa paghawak ng kamay ng walang hinihinging kapalit. Ang totoong pag-ibig ay hindi palaging hinahanap, kundi natatagpuan sa panahong handa ka ng huwag ipilit. Handa ka na magpatawad sa sarili at handa ka ng mahalin, hindi lang ang iba kundi ang buong ikaw. Sapagkat sa wakas, naunawaan niya na ang pag-ibig, hindi kailangang sumigaw para mapansin. Minsan sapat na ang tahimik na pananatili para mapatunayan kung gaano ito katotoo. At sa dulo ng lahat, hindi ba't ang tanong lang naman ay ito, handa ka pa rin bang magmahal? Kahit minsan ay durog ka na? At dito na po nagtatapos ang ating love story na pinamagatang Love in the Wrong Direction. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryang ito, sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana po ay patuloy niyong subaybayan ang mga susunod na love story o inspirational story na aming ibabahagi sa inyo. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.